So, paano natin malalaman na yung sahod mo, may zaka na? Depende kung saang bansa ka ngayon kasi madalas natin na nagtatanong sa atin, ang madalas na nagtatanong, mga OFW. Kasi siyempre, may mga sahod yan. Sabi ni sister, Ustad, ako po'y kasambahay. Magkano po yung zaka ko? Salam. Ano yan? Nagtatanong pa lang ako, may kape na agad. Mashallah. Jazakallah khair, Sheikh. Lakas ng higo pa. Okay. Sir, nagtanong si principal, sa third period dito sa level 1? Oo, dito ako. Third period. Dito na ako. Ito, hindi. Pang third period to eh. Fourth period dito. Sa level 1 ka, fourth period? Oo. Okay. Kaya natin nilagay ito kasi ang mga kapatiran natin ng mga Muslim, kanya-kanyang sahod yan. Anong currency? Paano malalaman ni sister na nagtatrabaho sa Pilipinas, empleyado ng gobyerno o may pera, na ang kanyang pera ay umabot sa nisab? Paano naman sabi ni sister, ako po ay taga Saudi Arabia, magkano naman po yung zaka ko? Sabi naman ni Amerikana, na nagtatrabaho sa Amerika, sabi niya, Ustad, magkano naman po ang zaka ko? Sahod ko po $1. Sabi naman ni taga Dubai, Ustad ko. Pupupungking tayo dyan, May taga Dubai ka ba? Okay. So, taga Dubai, magkano ang zaka ko? Sabi naman ni taga mali pala. Kuwait. Yung dinar pala, Kuwait. So, taga Kuwait, magkano yung zaka ko? Sabi naman ni taga Dubai, magkano ang zaka ko? So, depende. Depende kung anong currency. Pero, lahat yan, babalikan natin. Paano natin malalaman na ang pera na hawak mo ngayon ay papasok na sa nisab, kahit anong currency. Hindi mo na kailangan itong i-convert sa piso. Okay. Ang original na pera natin, katulad ng sinabi ko noon, ay ginto at saka silver. Ginto at saka silver. So, wala ng dinar, wala ng dirham. So, saan natin ibabalik? Ginto at saka silver. Dalawa yan, nisab yan. Pera yan noon, yung parehong dalawa. Dahil, ang pera natin ngayon, isa lang naman. Piso lang. Wala na pong magkakaiba yung dalawa. Hindi katulad doon, may dinar at saka may dirham, pagkaiba. Ngayon, isa lang, piso lang. Piso lang talaga. So dito, saan natin ibabase ang piso? Ginto ba o silver? Ibabase natin, nagkaroon ng opinion dito ang mga ulama. Sabi nila, ibabase sa ginto kasi matatawag ka na may kaya. Kasi ang kondisyon, sabi nila, sa pagbibigay ng zaka, mayroon ka ng kakayahan. Which is, ang 85 grams is 100,000 ang equivalent sa piso yan. Pero, ang pananaw naman ng ilan sa mga ulama, hindi ang kondisyon dyan, kailangan may kaya ka. Ang kondisyon dyan, umabot ka na sa nisab. So, parehong yung dalawa na yan is nakanisab. So, dahil dito, ibabase natin ang piso sa pinakamababa sa kanila kasi nakanisab lahat Pag ito tinanggap mo, i-reject mo ito. Hindi naman pwedeng i-reject mo yan. So, kukunin natin pinakamababa. Ang pinakamababa ngayon sa dalawa ay silver. So, 595. So, ibig sabihin, sa mga nagtatanong kung paano ko malalaman na ang aking sahod o pera ay umabot na sa nisab, dito natin ibabase saan? Sa silver. Kaya kahit kayo tanungin, brother, sisters, lagi mo dyan ibabalik ang nisab sa 595 grams. Paano ko ngayon malalaman na yung sahod ko ay umabot na sa nisab? May mga mali na sumagot noon. Hanggang ngayon, may mga nag-i-issue pa rin. Di ba binanggit natin kanina, ilang piraso ng dinar? 200 na dirham pala. 200 na dirham. Ang tinutukoy dito, purong silver sa time ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman pwede na kunin mo yung 200, tapos i-multiply mo sa presyo ng dirham. Yan yung mali ngayon. Magkano ba ang dirham ngayon? Halos pareho din sa real. Konti lang din ang Mga 14 pesos? 15? 16, Mga 16 ang dirham? Alam nga naman na isa 16 mo yan. Tapos i-multiply mo sa 200. Ibig sabihin,
ang ano mo ngayon, magkano ba? Paki-multiply nyo nga. 200 times yun. Times 16. Sige nga, i-multiply nyo nga. 200 times 16 pesos? 3,200. 3,000? Sabi nila, 3,200? Sabi nung iba, Ustad, may zaka na ba ako? Bakit? Ang sahod ko, 5,000. Nagbibigay na yung iba ng zaka dahil ang pera niya ay 3,200 kasi minultiply niya yung time ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dirham sa dirham ngayon. Ang layo naman para ibase. Bakit pareho ba yung dirham noon at saka dirham ngayon? Kaya nga gusto kong maintindihan nyo na maunawaan nyo, bakit yung iba nagbase naging 3,000 na lang na ang pera niya makanisab na? Napakaliit lang. Purong gintong pinag-usapan nung, purong silver ang pinag-usapan, puro ba yung dirham na yan sa Dubai? Pag pumunta ko ng Dubai, anong hahawakan kong pera? Pamili. Ha? Papel. Papel o silver? Papel. Paano? Kaya nga walang pagpapariho. Shatta na ba'y nadalik? Walang pagkakapariho sa dirham ngayon at saka dirham noon. Ang layo. Kaya dapat i-convert muna natin. 'Di ba? Naintindihan nyo? Para ano? Kasi may naghahatol na ganito daw. Paano mo gagawin na 3,000 nakanisab ka na? Hindi naman na tinutukoy ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung dirham na yun sa Dubai. Di sana natatalakay na dito na ang zaka natin ay nakabali sa dirham ng Dubai. Wala pong scholar na nagsabi na ang zaka natin ngayon na dirham at saka dinar ay ibabase sa Kuwait at ibabase sa Dubai. Naintindihan? Okay. 595 grams. Dito natin tingnan nyo nga sa Google. Silver price in the Philippines. Philippines ka muna. Kunin mo natin sa piso. Times 500. So, ang gagawin po ng mga nanonood sa atin, may nanonood ba? Baka wala. Meron po. 80 na, madami na. Okay. Sa mga nanonood sa atin, punta lang kayo sa website. I-search nyo ang live silver price. Basta silver price live price. Yung live na price niya sa kasalukuyan. Magkano ang per gram ng silver? Magkano dyan? Magkano? Ang per gram ngayon ay 60.63. Mataas na. So, tingnan nyo po. Okay. Ang silver ngayon, per gram is 60.63. Times Point. 95. 63 pesos per gram ng silver. Ito ang presyo ng silver ngayon sa market. Ngayon yan. Kaya naman, paiba-iba ang nisab sa pagbabago ng presyo ng silver. Okay, ngayon, i-multiply natin ang 60.63 sa 595 grams. Magkano? Sige nga. I-multiply nyo nga. 36,074. O, kita nyo So, ang gagawin natin, bunahin ko dito sa taas. Okay, magkano ipapakita natin? Dahil ang presyo ng silver is 60.33 ngayon. Ito ang minumultiply natin ngayon kasi baka mamaya masabi nila, anong date ngayon? February? Ay, grabe naman yung date pala ngayon. Mukhang may something Okay. Times 595. So, 60.63 pesos. Ang presyo niya, ngayon, February 14, napaka-special sa mga non-Muslim, times 595 equals, magkano? 36,000. 36,000? Yes. 36,074.85. 74. May zero po sa 74. Ayan. Please, hindi, wag na natin lagyan ng point. Ibig sabihin, kapag nagsasahod ka ng ganito, monthly, nakanisab ka na. Sa mga nanonood sa atin ng mga OFW. Ikaw ba, sister, bilang kasambahay? Kasi ang mga lagi nagtatanong, mga kasambahay ng mga kapatiran natin, mga domestic helper, ikaw ba ay nagsasahod ng 36,000? Kasi kung nagsasahod ka ng, Kung
Kung nagsasahod ka ng 36,000, nakalisab ka na. Pero kung sahod mo lang 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, wala kang zaka. Buwan-buwan yung stab. Hindi buwan-buwan ang pagbibigay ng zaka. Yearly. Kaya lang, kailangan umabot sa nisab yung stock na pera mo na nakatago. Hindi na nabawasan. Naintindihan? Kailangan, ang naka-stock na pera mo, kailangan ganito kalaki, hindi na babawasan. Kasi kung nabawasan, hindi ka magbibilang ng isang taon. Halimbawa, may pera ako ngayon na 100,000, sobra-sobra sa nisab. Tama. Nakatago. Kaso lang, pag start ng February, hanggang sa pagdating ng December, nabawasan, naging 18. Ito na lang bibigyan ng zaka. Pero hindi pa, naobligahan, wala pa isang taon. Pagdating ng January, nagamit mo, binili mo ng motor, natira na lang 100 pesos. Wala nang zaka. Wala na. Nagamit mo na eh. Wala na. Sa doon. Kaya anumang pera na itinatago mo at nagamit mo yan, pinangbili, pinang-tuition, pinangbili ng motor, pinangbili ng pagkain, o pinangkasal mo, nag-asawa ka, o ginamit mo sa anumang mga expenses, pag naubos yan at bumaba na sa nisab, halimbawa, ang natira na lang ay 30,000, wala lang zaka. Bakit? Kasi mababa na sa nisab. Walang na zaka yun. So, ang gagawin mo na lang, kung ano po yung naipon mo na sumubra ka na sa 36,000, is kunin mo lang ang kanyang 2.5%, i-divide mo lang sa 40. At kung ano yung lalabas, yun yung pamigay mo na. Yun ang zaka niya.